Recording and okay, so recording tayo class ha. O, ulitin ko. Ang ginawa natin, nag-prompt tayo sa ChatGPT using this title. In this title, nakuha natin yung information about the table, no? In this prompt, nakuha natin yung information about the table, the optional tables, the minimal version. Ayan, may mga information tayo about the project. Now, what's next is to open the Laragon, no? Pag wala kayong Laragon, wait lang, simple lang. Pag wala kayong Laragon, i-install nyo yung Laragon kasi siya yung pinakamadali para sa akin, no? Kaysa sa XAMPP na nagsisira-sira. So, pag may Laragon kayo, i-open nyo lang yung Apache at saka MySQL. Pag naka-on na yung Apache at MySQL, i-right click nyo yung MySQL. Tapos, tools. Pag wala pa yung PHPMyAdmin dyan, I believe wala yan initially, you can quick add. Quick add, and then pupunta kayo sa PHPMyAdmin. Mag-i-install yan. Mag-i-install yan, and then, yan, nag-install pa rin siya kahit na-install ko na, no? Para ma-demonstrate ko lang yung flow. Okay, so nakapag-install na siya ng PHPMyAdmin. I-open niya yun. In-open niya yung PHPMyAdmin, and, where are we? Wait lang natin. Laragon, pagka-install, i-open yung PHPMyAdmin. Sa unang try, I think mabagal siya. Yeah, mabagal siya sa unang try. Or, meron na pala. Ang pinakaunang credentials ang default credentials ng PHPMyAdmin sa may Laragon is this. Root dyan, and then walang password. Okay? Root yung username, yung password wala. Saka kayo mag-login. So now, kung ano man yung tinuturo sa inyo sa database na interface, same na sa gagamitin nyo sa final project ninyo sa akin, di ba? Ito na. Ito yung interface sa XAMPP, di ba? So, ganun din yun. What if na-close nyo yun? What if na-close nyo yun, di ba? Ano na yun? Ito, dito sa may Laragon, ba't nawala yun? Dito sa may Laragon, i-right click nyo lang ulit, kahit saan pala, no? Right click nyo dyan, sa tools, i-open nyo yung PHPMyAdmin, mag-open yun. Okay, andyan na siya agad. Now, yung gagawin natin, we can refer to the material again. Dito. Ito yung topic natin, di ba? Ngayon, before you start, eto daw, sabi dito, open Laragon and open MySQL Workbench. Pero ang ginagamit na natin, yung PHPMyAdmin. So, we don't need Workbench anymore. Okay? So, we don't need Workbench anymore. You can skip that part. Ang kukunin natin dito, or ang kailangan natin gawin, gumawa muna tayo ng database. So, paano tayo gagawa ng database? Here. Here is the query, no? Pag nakikinig kayo sa database ninyo, ito yung query para sa pag-create ng database. So, balik tayo doon sa balik tayo dito sa my PHPMyAdmin. Mag-new tayo, no? Ay, yeah, pwedeng new, pwede rin yung SQL. Ito nga, para ma-highlight yung cursor ko. Yan. Okay. Punta kayo dito sa my SQL. And then, saka nyo i-paste yung query. Here, click nyo dyan, paste nyo yung query. Create database is SchoolDB, but I believe may SchoolDB na ako dito. So, SchoolDB, maybe demo. Para maiba sa mga SchoolDB. SchoolDB demo. Or demo SchoolDB. After nyan, i-run nyo lang yung query. Ito, go. I-go nyo lang, and makikita na natin dito yung database natin, which is nasa may demo class DB. And right now, wala pa tayong lamang tables. Wala tayong laman na tables. We can use the query again from the material dito. Or actually, yeah, use DB and then create students. I think na-demo ko na to sa inyo, pero yeah, let's proceed pa din. And then, balik tayo sa may PHPMyAdmin, sa may SQL ulit. Sa query natin, gamitin natin yung SchoolDB. Hindi, yan. Demo SchoolDB.
which is eto yung kakagawa lang. Use demo school DB, create tayo ng table, and then mag-insert tayo ng students. I-go. Tignan natin kung gagana. Click go. Na-click ko ba? It's lagging. Naglalag. Ayan, gumana na. Hello class, am I di pa okey ba yung ano, okay goods lang. Nag-lag kasi 'no? So eto na, magiging yan na yung output. 3 rows inserted. Ngayon 'pag tinignan natin yung demo school DB, may data na tayo diyan, students table. Sa students table meron na din tayong data, 3. So nag-insert tayo ng data using the phpMyAdmin, pero it's not the right way pa 'no, pang-testing lang yun. Natapos natin yung step 1. Ngayon, gagawin naman, pupunta tayo sa Laragon ulit. Tapos i-open yung root. Ang ginagawa ng pagpindot sa root, pupunta lang kayo sa may Explorer and pupunta siya sa may lalagyan ng projects ng Laragon, which is the www. Pag na-cross nyo naman yan, or pag mas prefer nyo ng mag-open ng Explorer, I believe pagka-install nyo ng Laragon, nasa may PC lang siya, sa C drive, sa may Laragon, saan ang Laragon? Ito, sa C drive, sa Laragon, and then sa www. Yan yung ginagawa ni root. So pag nabagalan kayo sa process na yan, pindutin nyo lang to, root. And then andito na yung mga projects ninyo. Ngayon, gagawa ako dito ng folder. Okay? Gagawa ako ng folder na paglalagyan ng project, which is, baka hindi nyo nasundan yung new folder. Ayan, right click, new folder. New folder. Pangalan natin dito demo din. Demo, ano ba yun? School DB. Kasi yun, di ba? And actually, sa may naming ng folder, instead na underscore, ano pala siya? Ito, ganyan, dash. And then, dyan, sa loob niyan, i-open ko yung VS Code. Or, under www, i-click ko yung folder na yon. Click ko siya, na-highlight na. And then, right-click, open with code. Pag wala yung open with code, gawin nyo, open nyo yung VS Code. Ito. Pag open nyo yung VS Code, file, open folder. Tapos hanapin niyo yung folder na yun. Asan ba yung folder na yun? Nasa may this PC. C. Under Laragon. Under www. And asan yung Ito. Yung project folder. Select nyo yan. And we have the folder. We have the folder na. Pero wala pa yung laman siya. No? Wala pang laman. Balik tayo sa may. Pwede na nating i-close to. Pwede nating i-close yan. Ang ginawa natin, in-open pa lang natin yung folder natin, no? Yung folder. Pag pinindot ko tong web, dito kasi yung sa akin, minodify ko na siya. Ano man yung laman ng projects ko sa Laragon, makikita ko dito. Okay? So, andyan yung mga projects. Sa inyo, isang card lang yon, Laragon yung nakalagay. Pero dito, ni-modify ko siya. Ngayon, pag clinic ko yung Demo School DB dyan, makikita ko yung folder. Yun, di ba? Demo School DB, ito yung folder, walang laman. Okay, so pag check natin kung gumagana, gawa tayo ng file, index.php. Tapos, saka tayo maglagay ng checking codes, no? For example, hello world, save. And check natin sa may sa may browser, refresh lang natin, hello world, gumagana nga yung project natin. Nakakapag-run tayo ng PHP. Okay, no? Ngayon, balik tayo sa may, I think, ilagay ko to sa may PHP admin para tabihin ko sila. Ito yung database natin, ito yung project natin. Localhost, demo school DB, yun yung project name, project folder. Ngayon, punta tayo sa may, dito, sa may steps. Sabi dito, connect.php daw. So, i-connect muna natin yung database natin. So, we can just copy this code. Explain ko mamaya. And then, punta tayo sa VS Code.
imbes na index.php, ang sabi dun sa may instruction, gawa ng connect.php. So, gawa tayo dito, right click, new file, connect.php. And then, sa loob ng project na yan, ay ng file na yan, lagay natin yung code na kinopy ko sa material. Dito class, dinefine natin yung host. Dinefine natin yung user, name, tsaka yung password at tsaka database. So, ang papalitan ko dito is yung ginawa ko na database, di ba? Demo yun. Demo, SchoolDB. I-check yan. No? Ang mangyayari dyan, i-check na yung connection kung meron ba o wala. Kasi itong method na to, ito yung pag-connect natin. Pag inassign natin yung value na nire-return yan, parang ibig sabihin yan is, may PHP, mag-connect ka nga sa database na to. Pag meron niyang connection, nilagay natin dyan, if may connection, if walang connection, ito yung ma-output. Pero pag may connection, lagyan natin else, echo, ano sabihin natin, connected na sa DB. Save. Yan, connected ka na sa DB. If walang connection, yun na, yung NAT. Yung NAT dyan, ibig sabihin, if walang connection, yun. Pero pag meron, ito yung ipapakita mo. Yun, paano natin siya itetest? Punta lang tayo sa may output natin, sa may yan. Instead na yung index yung niraran natin, kasi currently, kapag walang nilagay dyan, index yung hahanapin, di ba? Parang index.php. Yan is equivalent to this. Kaya same output. Ngayon, i-check natin kung nakaka-connect ba tayo sa database. So, paano ba yun? Kunin niyo yung file na nagko-connect doon, which is yung connect.php. Okay, enter. Yan, sabi dyan, connected ka na sa database. Kasi nga, okay yung credentials natin. What if nilagyan ko ng maling database? Demo, no? Demo. May database ba tayong ginawa? Yan, wala. So, I believe dapat mag-error to. So, ni-refresh natin, makikita natin yung error na unknown database, demo SchoolDB. Basahin niyo yung error kasi magbibigay yun ng information about your mistake, no? About the error. Ang Tagalog niyan, ang Tagalog ng error na to, unknown database, so hindi niya alam, no? Hindi niya alam yung database na pangalan ay demo SchoolDB. Kasi wala siya dito, di ba? Pero pag meron siya dyan, of course, gagana yon. Simple logic. So, ayusin na natin yung code. Save natin. Punta tayo sa kabila. I-refresh natin. Connected na tayo sa database. So, using this code, makaka-connect tayo sa database. Yung connect.php na file, makaka-connect tayo sa database. Okay, ano yung step 2? Sabi dito, index. Display all students. So, sa index, meron na tayong file na ganyan. Ngayon, kukunin naman natin tong code na yan. Ilagay natin sa may index. Paste ko dyan. And, isave ko na siya. And may error. Yeah, may error siya. At saka gumagamit na din siya ng bootstrap, no? Yeah, ang unang line dito, class, in-include natin yung PHP. Yung connect.php para pag binasa yung file na yan, i-connect tayo dyan. Yung connection natin may laman, which is magagamit natin later on dito sa index. Yung connection na variable na yun, andito siya. Ito, ginamit natin dyan. Okay, etong connection na variable na yan, galing dito sa file na yan, eto. Okay? Ngayon, may error ako sa IDE. Teka lang. Bakit? Backslash. Yan pala. May error pa din. Wala na. Okay. Dito class, sa code natin, di ba, yeah, structure lang yan siya. So, unang line yun nga, tinawag natin yung connect. So, ibig sabihin, nilagyan natin ng laman yung con na variable. After that, sa body, trinay natin mag-query here. No, sa body, sa loob ng tBody, sa table, ito yung query variable natin. Ito yung laman ng query. Sabi natin, may SQLi, mag-query ka nga ng ganito.
sa connection na 'to. Ano yung connection na 'yan? Yun yung nasa may, connect. 'Di ba yung connection na 'yan is naka-connect sa database natin. Okay, and nilu-loop natin yung data dito sa may while loop na 'to. So, let's see if it's working 'no. Saan na? Dito sa part na 'yan. Punta lang tayo sa may route. Tignan natin kung nagana and nagana 'no. Yung styling gamit Bootstrap diyaan, but I recommend Tailwind. And, yeah, yung add student, wala pa tayong add student na feature and edit and delete. Sir, Yes? walang nagpapakita sa presentation. Wala? Walang nagpapakita sa presentation po and laggy po. Kanina pang nagla-lock or ngayon lang? Yes, sir, tapos choppy. Okay. Anyway, recorded naman siya, so I will record it. You can later review na lang. Okay, am I clear na? Audible? Hindi laggy? Okay naman Okay daw. na, sir, yung presentation na lang po. Meron na yung presentation. Wala pa sa end mo? Sinon, wala pa ba sa end mo yung presentation? I believe baka nakapin ka ng iba. Sinon, baka may pinipin. Mag-join na lang po ako ulit. Wait lang po, sir. Oo. Walang din ako tubig. Okay, class. Let's continue. So, saan na ba tayo? Sa may step 2 na tayo, diba? So, read. Gagawin natin yung R sa may CRUD, which is yung read, yung pag-display ng all students, which is nagawa na natin. Okay na. Ang next step is the create. Kasi currently, yung UI natin may add student siya, diba? Pero pag click ko yan, makikita niyo sa may bottom left corner ng aking laptop, meron siyang link doon. May text localhost, demo, yung project name, and then create.php. So, pupunta dapat yan sa create.php. Pero right now, wala pa tayong file na ganun. Yan. So, ang gagawin natin, balik lang tayo doon, gawa tayo ng file na create.php, which is nandun naman sa may step 3. Sabi dito, create.php. Balik ako doon, gawa ako ng file, paste ko yung name ng file, enter, and walang laman. Ngayon, ikakopy ko yung laman. Magiging laman, which is eto. Kinopy ko yan, i-paste ko yan dyan. Explain ko ulit, no? Again, yung ginawa ulit natin is, kumonect muna tayo sa database. Kumonect tayo sa database, tinignan natin yung request method if post. Kung post yan, kukunin natin and mag-query tayo, no? Pero pag get request, hindi natin ipe-perform tong action na to. Okay? Ang get request kasi class, kapag nag-get lang kayo, hindi kayo nagpapasa ng data papunta sa server. I think na-discuss ko na to and meron yung video sa may YouTube. Okay, pag post siya, iraran niya yung code dito sa may curly braces na yan. Sa may code, block of code na yan. Ngayon, i-check natin kung gumagana na ba yung ating add student. Yan, gumagana na siya. So, napupunta siya sa create.php. No? Pumupunta siya sa create.php kasi yung add student natin na nabatan dito sa may ito yung add student, nakatutok siya sa create.php. Which is ito, create.php, ito yun. So, sinasend niya sa atin. No? Ang typically, ang get request nanggagaling siya sa may mga anchor tags. Yan. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa page na yan, get request yun. Pero pag pumunta ka sa page na yan, ng may post request,
Ibig sabihin, mare-render or i-run ni file yung eto. If request method is post, i-run mo to. No, pero pag get, wag mong i-run to. Okay, yun. Ngayon, pwede na tayong mag-add student. Here. We navigated to this project or this file, to this page using the anchor tag, kaya walang na-process na post method, okay? Get method yung nakuha natin dyan. Ngayon, maglalagay ako, no, ng data. So, ito pala class, yung extension na fake filler para mabilisan lang tayo maglagay ng inputs. Click ko lang siya, meron na akong input, and I can save this one already. Save. Pag sinave ko yan, ipapasa niya yan sa sarili niya using the form. Pag isave ko to, ipapasa niya and magre-redirect papunta sa index. Doon na yung in-input natin. Paano yung nangyari? Balikan natin sa code. Kaninang ninavigate natin yung create page, hindi natin na-trigger tong post method kasi gamit natin yung anchor tag, no? Navigation. Right here, no? Pag nag-add tayo ng student dyan, anchor tag to, punta tayo sa create.php. Punta tayo sa page na to, which is wherein hindi na-run yung post na yung if na block. Ngayon, or kanina, napindot tayo ng save. Yung save na yan, magiging post yan, no? Pag pinindot yung save, makikita sa may form na may post. Itong form, may laman na button. Yung button na yon nagsasubmit. Pag click nyo yung save, mapopost yan sa sarili niyang file. Ibig sabihin, i-post mo tong data na to sa sarili niyang file. Ito mismo. Ngayon, yung request method para dun is mababasa na. Ano yung request na tumawag sa file na to? Ang request method na tumawag sa file na to is post kasi gamit natin yung button. Sinave natin, nag-save tayo, nagtawag tayo ng request sa same file, mapaprocess niya na to. Okay? Ngayon, sa loob ng request, no, sa loob ng request, makikita natin yung name, email at saka age, which is andito. Name, email, at saka age. So makukuha natin yung value ng mga inputs na yan. And also, dito, sinabi natin na sinave natin yung name sa may variable na to. And sa may query natin, nilagay na natin yung mga values. And in-execute natin yung query. Yung query, kumuha ng connection which is yung sa may database natin. And yung query, eto siya. Sabi natin dyan, mag-insert ka ng bagong student na ito yung laman. Okay? Pag okay yun, pag hindi ito nag-error, ibig sabihin, pumunta ka sa index.php. Pero pag nag-error yan, sabihin mo, for example, nag-error yan, paano natin yan mapapag-error? Lagyan natin ng mistake. Values, sige, siguro age, no? Lagyan natin ng values, lagyan natin. Refresh, and pag sinave ko yan, magkaka-error, di ba? Yan. Unknown column ag. Kasi wala, yun. So mag-error siya, hindi siya mag-proceed sa may index. So ang gawin natin, ibalik natin, save, and balik tayo doon. Refresh lang natin. Oops, or punta ulit tayo sa may index. Add student. Pag okay to, pupunta siya sa may index, which is yung redirect. No, nagre-redirect siya agad. Ito yon, redirect back to the list. Para makita agad natin yung output. Okay? And every time na maggawa tayo ng request or connection sa database, i-exit tayo kapag ka-error, no? Kagaya dito. Pag nakuha na natin yung connection, i-close na natin. Yung data, i-close na natin. So, ganun sa may PHP. Next naman is yung edit. Ano yun? And sa Laragon class pala, nagpapakita yung ganito, di ba? Close nyo lang yan. Close. Mag-open nyo lang yung tab. And i-close nyo lang yung tab. Ads kasi yan, ads. Okay. Now, dito, okay na yung add. Nakakapag-add na tayo. Pero paano naman yung delete? No? Pag mag-delete tayo, delete natin, wala. Hindi siya okay. Kasi, wala yung delete.php natin. So, gawa tayo ng bagong file dito na delete.
Again, we can refer to the steps. So dito class, instead na delete pala, yung step 4 sa material is edit. So sundan na lang natin yung material. Gawin natin yung edit.php. Gawin natin, lagay natin sa may ano natin, sa may folder, edit.php, walang laman. Copy natin yung code ng edit. And paste natin dyan. Save natin. Okay. And I think mas ano to, mas simple tong ganito class. Post. Saan ba yung post? Kahit ganyan lang siya, tignan natin kung gumagana. Gano'n din lang siya. Kinukuha yung ID from the URL here, no? Pag pumunta tayo sa delete, makikita natin yung parameter na ID equals 4. Ibig sabihin yan yung number or ID number ng i-delete natin, di ba? Yung code na yun is andito sa index. Eto. Sabi natin dyan, may anchor tag dyan. Ang edit ay magkakaroon ng parameter na ID na equal sa current ID ng nireloop na students. So, nilalagay natin yung ID niya dyan. Ngayon, may ID na silang lahat. May ID na silang lahat. Okay? Ayan. Tignan nyo sa may bottom dito banda. No, delete. Or edit pala. May ID equals 1, ID equals 2, and so on. Yan, ID equals 5. Ngayon, nakukuha ng edit page yun. Dito. Kinukuha niya yung ID. Kinukuha niya yung student na may ID na ganon. Pina-perform niya yung query. No? Tinitignan niya muna pala. Kinukuha niya yung student muna. Kinukuha niya. So, pag clinic ko tong edit dyan, kukunin niya yung data. ID1. Ito yung details niya. Nilagay niya dyan. And then, if post naman yung request, pag nag-update tayo, ibig sabihin post yun. Put dapat yan, pero post, okay lang yun. Pag nag-post tayo, mararan yung code na to. No, mararan yung code na yan. At saka, magiging ma-update yung mga data. Ito yung query niya sa pag-update ng data. Saan nakuha yung name? Dito sa my post. Yung post, may name yan. Kasi galing siya sa my form. No, form. Name. Ito yon. Yung value ng input na yan, makukuha natin dito. Sa post na global variable. Okay, so pag in-update natin, let's see, 18 na siya. No? Edit natin, 1-year-old. Update, 1-year-old na siya. So, ito class, for security purposes pa lang siya. I-ano muna natin, oops. Yan, save. Para mas simple. Oops. Para mas simple, tanggalin muna natin yung mga ano. Yan. Para mas simple muna, no? Yung global variables na sinasabi dito is yung get, yung request, ay yung server, tsaka yung post. Yun yung mga global variables. So, ibig sabihin may laman yung mga yan. Array lang din yan, no? Array. Pag niran natin, check natin kung gumagana pa din. Edit, gawin natin siyang 19 years old. Update, gumagana pa din. So, ganun din lang. Yung flow, no? Next naman is yung delete. I believe delete na yung nandito. Okay, ito na, di ba? Delete.php. Copy ulit natin yung step 5. Punta tayo sa code. New file. Delete.php. Walang laman. Pihin ko yung code. Ito, maliit lang yung code. Maliit lang yung code ng delete. Sabi dito, mag-connect ka sa database. Kunin mo yung ID ng i-delete. Gawa ka ng query, i-execute mo yung query. Pag tama yung query, walang error, punta ka sa index. Pero pag may mali, punta ka sa i-display mo yung error. So, tignan natin kung gumagana na. Delete natin. Delete this student, okay. No? Dito kasi class sa index.
delete.php. Pagka on-click kasi natin, may JavaScript siya dyan. On-click, kino-confirm muna natin kung tama or mali. Kung totoo, ay kung mag-okay ka doon, magde-delete siya. Pero pag wala pang on-click, tignan natin kung ano mangyari. Pag wala yung on-click, automatic delete yan siya. Save ko. Refresh. Pag dinilit ko siya, mawawala agad. Nawala ng confirmation. Kaya maganda yung JavaScript sa confirmation. Dinilit ko yan, wala na agad. So pag may JavaScript na ganon, yan, save. Pag dinilit ko siya, pag dinilit ko, may confirm. So okay. So ngayon, wala na siyang laman. So mag-add tayo ulit. Add student ulit, and then, save. Dalawa. Ano na, tapos na ba? Okay naman na. I-test niya yung mga features, and then, i-check nyo kung gumagana ba lahat. So, na-check naman natin gumagana lahat. One thing na wala dito and wala sa steps is yung pag walang laman yung table, which is very ugly, 'di ba? Nag-display ka pa ng mga columns wala namang laman. So why not sa may index natin, i-improve natin yung data, yung project. Kapagka may laman, ilo-loop niya, 'di ba? Tingnan natin kung ano yung suggest niya. Pag empty na, ano ba ibig sabihin nun? Kapag select all students from, sabihin natin kay ChatGPT, no? Sabihin natin kay ChatGPT, kapag walang laman, gusto ko mag-display siya ng other data, no? I think meron dito, empty. Empty. Yan, ito yata yun. Hindi. Kay ChatGPT na lang natin iasa. Yan, dyan. Yeah. If, yan. If no students, sabi natin, if no students display meaningful message. Sabihin natin yan sa kanya, and then, gagawin niya na yan. Okay, naka-agent yan eh. Wait lang. Dami naman. Keep. Ay, ito pala, no? Ito yung code niya. Para pag wala siyang laman, ito yung ipupunta niya. So, if my SQL number rows is greater than 0, iloop mo yung data. Pero pag 0 yung output or yung query mo, kung walang laman, ito yung i-render mo. Which is ito. Refresh natin. Hindi nagana. Ano ba yung meron doon? Add student to create your first record. Refresh natin sa index. Naglalag ba? Naglalag. Kaki. Yan. Naglag class, no? So, dito class, pag walang laman, may information siya na binibigay. So, no students found. Click add student. So, may idea na siya kung anong gagawin niya pagka wala pa siyang unlike kanina, empty yan mismo, no? So, dito yung ginawa, tinignan muna kung may rows ba. May rows ba siya? Meron, i-loop mo yung data. Pero pag wala, ito yung i-echo mo. Bagong TR na may table data, na may content na no students found. Which is, eto na siya. So, mas meaningful, di ba? Another is, pag gusto nyo pang i-improve, pwede nyo yung lagyan ng authentication. Kung gusto nyo lang. No? And also, dito, nakikita nyo may connected ka na sa DB. Sa system natin, hindi ko na dapat to nakikita, okay? Kasi dapat given na yung connection nyo sa database na working. So, I can delete that here, no? Pag connected na siya, wala ka nang gagawin. Yan lang muna. Pag connected na siya, wag mo nang i-print na connected siya kasi hindi na siya useful, no? Dapat alam na ng user na connected siya agad. Ganun yun. Now we have the full feature in a very short time, no? Kasi nag-copy paste lang tayo. Add student and yan. Create, read, update, delete. Okay na tayo sa my features. Are there any questions with regards to your projects class? Before time end. Okay, J-Lord? Sir, may tanong ako dun sa sa ZAP. Saan Zam. po po?
sir. About Mhm. sa MySQL. May error Mm. po na binabato sa akin. Like, shutdown unexpectedly. Display video, black na black na naman. So, You mean kapag ini-start mo yung ano, yung kapag ini-start mo yung MySQL, nag-e-error na siya? yes, sir. Oo, kaya yun yung sina-suggest ko, mag-download kayo ng Laragon kasi mas reliable yung Laragon. So, ano na lang, sir? Laragon na lang po gagamitin ko. Yeah, Kaysa sa Xampp po. Laragon. And also kapag Laragon kasi, hindi siya nasisira yung MySQL, pindot nyo lang yan. Yung Apache hindi rin siya nasisira. Bihira lang yan masira. And may PHP may admin naman dito sa may Laragon, which is yung ginagamit na natin. Which I thought na wala, no? Akala ko wala. Pero meron pala. Kaya ni-suggest ko na mag-workbench tayo noon. Pero right now, we can access the PHP my admin. Okay, Sinan, what's the query? Sir, yung system lang po ba yung ipapagawa mo sa amin or gagawin pa po namin yung sinend mo sa aming template? I believe may sinend ako na outputs na kailangan makita. Wait lang, check ko na para makita nyo ulit. Technical requirements, submission checklist. Eto yon, submission checklist. Nasa may drive natin yan. Source code, naka-zip, single zip folder, yung SQL file. So, paano natin makukuha yung SQL file? Kung hindi pa naturo sa inyo yon, sige. Dito lang sa PHP-MyAdmin, punta kayo sa may database ninyo, sa may operations. Operations, and export. Hindi pala. Ito pala, sa may export. Sorry, mali. Dito sa may export, ang tagal. I-export nyo lang yan, magkakaroon kayo ng file, na SQL file. Ito. So, pwede nyo yung isama sa my zip folder. Okay? Where are we again? Sa my documentation, may documentation template ako na ginawa. I-fill nyo lang yung mga data nyo doon. Nasaan pa yun? Dito. Documentation template. Yan. Section, group members. And, what na ni Sir Ian? Yan. Kahit kanina, okay lang yan. Table of contents, makikita nyo yung mga kailangan nyo ipasa. Okay? And, ano pa ba yung kailangan? Live demo. No? Pwedeng online yan, pwedeng face-to-face. Kasi yung live demo class, i-grade na din kayo ng database teacher ninyo. No? Kaya, preferably dito na sa may school. Okay? Actually, 15 to 17 yung exam. So, siguro 13, 14. 8 na ngayon, so may 4 days pa. No? Are there any questions, class? Or pwede din after hanggang 24. User interface daw. Sino to? Sige, Soge. Sige, anong interface? Saan yung interface? Here. Ay, pala, si Rodrick. From 2E. Anong interface ang gusto mong i-check, Rodrick? Are there any questions, class? Magpapacheck ng design. Okay. So, sige. Wait lang. Itanong ko muna sa kanila kung ano, may questions para mag-last tayo sa presentation o para ma-check. 2F, everyone, may mga kon pa ba kayo? Wait lang, Wait lang, Rod. Awanin. Okay, so ngayon may magpe-present from 2E. So you can look at their output para may basis kayo kung paano siya gawin, no? Okay, Villena, please proceed. Yeah, mag-styles.css, sir. Yeah. Yung term, opo pala, no? Sa styles, pwede kayong gumamit ng external CSS. Pwede din gumamit kayo ng Tailwind or ng Bootstrap.
Okay? And yeah, magtanong lang kayo diyan sa may chat box habang nagpe-present si Villana. I-end ko na 'tong presentation ko 'no. Ah, wait nga Sir, sino ba 'to? upload po to sa YT. Ha? Ano 'yun? Itong record po, sir. Bakit? Ay, oo pala, wait lang i-end ko na 'yung